Kung ano man ang inyong political stance, hindi natin ma-deny na si Juan Ponce Enrile ay naging parte ng tapestry of Philippine politics. Nandito yan. After all, I mean, nabuhay ka ba naman ng more than 1 century? Talagang maraming masasabi sa'yo. Di ba, in fact, di ba, Mama, si Aguinaldo, kaya nga pinakamalaking nangyari sa pinakamalaking kasalanan niya ay masyado siyang matagal na buhay. Correct. So, yun. Kaya nga... Maraming pinag-usapan tungkol sa kanya. Tungkol sa kanya. Kaya dito sa Time to Talk, pag-usapan natin yung buhay ni Juan Ponce Enrile. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe to Time to Talk dito sa PH Time and press the notification button for further updates. Nung kabataan niyo ni Juan Ponce Enrile, Alam, line of 7 pa naman ako, ha? okay. Pero nung panahon ni Marcos, during the martial law, ano na ako noon? Designer na ako noon, eh. Although hindi pa ako yung... Pupunta tayo dyan at aalamin natin yung legend about Juan Ponce Enrile. Okay, pero bago yan, siyempre, pinanganak siya, di ba, sa Cagayan? Sa Cagayan, oo. Ang pagkakaalam ko, ang nanay niya naglalaba. ang pangalan si Petra Furuganan. Tapos, oo. Galing ng memorization mo tungkol dyan sa mga apelyido. Oo. At ang hirap ko sabihin, Furuganan. Para natanlaway. Pero hindi yung piano, Fu. Oo. Okay. Fu, oo. So, pagkatapos nun, yung tatay niya, si Alfonso Ponce Enrile. Yun ang yaman, nagwapo. Gwapo. Kaya lang kasi Mestizo. sa dami ng naging pamilya. Siya ang mga tatay nila ni naaawitan kita. Pupunta tayo dyan. Kumbaga, yung nagkakilala si Alfonso at saka si Petra. Oo. Nagkainlaban. Tapos, kasi parang nangampanya. Kumakampanya lang si Alfonso Ponce Enrile sa Cagayan. So tapos, wala siyang kamalay-malay na may iniwan pa lang siyang souvenir. Ganun ba yun? Oo. So, umalis na siya. Tapos, nagkaroon ng resibo. So, yung si Petra Furuganan, nakapag-asawa ng, alam ko, mangingisda or something. So, nagkaroon siya ng mga kapatid. Pero siya lang yung tisoy. Alam mo ba, nakilala lang, lumalaki si Juan Ponce Enrile. Kilala lang niya ang tatay niya sa isang, alam mo yung pinapamigay ng mga yung ano tawag doon, yung leaflet, yung campaign. Pero ba't politician ba ang tatay niya? Kaya kumakandidato nga, di ba? That time. Oo. Kaya kung bakit nabuo. Kaya nabuo si... Nung mga 1923, gano'n. Oo. Pero national position? Kasi nung araw kasi ng National Assembly pantawag. Doon. Wala pa yung mga... Pero may mayor na noon. Meron na. Oo. Basta ano tawag doon sa yung yung usong-uso ng araw, yung hindi pa nga mga leaflets, yung mga so kilala lang niya yung tatay niya, yung picture dahil nga doon sa campaign material na yun. Okay. So lumaki siya, tapos sinutulungan na rin niya yung kanyang stepfather sa pangingisda, pero matalino siya. Napaka. That's what I've heard about him. So pagkatapos noon, meanwhile, merong yung si Alfonso Ponce Enrile, may first wife. Tapos, naging partner din niya si Purita Liwanag, opera singer. Nanay ni nila, Irma Potenciano at si Armida Sigunreyna. Okay. So, in other words, second family din. Could be second, third, fourth, marami yan. So, dahil sobrang gwapo talaga. palikero talaga. So, tapos... Saka Espanyol ata yun. Kastila. Mga panahon ng mga araw lahat sila Kastila eh. So, ginawa na itong si Alfonso Ponce Enrile, tinago sila, yung pamilya ni Armida, sa Malabon. Sa may silo. Doon pala sila. Para hindi sila away sila from, para hindi masyado pagchismisan. Pero si Armida, lumaki dito sa San Juan. Okay. So, pagkatapos nun, napabalik lang si Armida sa Malabon kasi sinagot-sagot niya yung lolo niya. Hanggang inatake sa puso. Ay, siyang dahilan?
hindi ko naman alam kung hindi naman nategi. Pero, nagkaroon ng- pero, di ba, kilala mo naman si Armida. Ang ibig sabihin, Armida, warrior. warrior, oo. Oo. So, anyway, so balik siya sa Malabon. So, kasi, basta si Purita Liwanag, basta magaling na opera singer. Opera, yan. oo. Okay. So, anyway, tapos nung nagkaroon ng gera, may anak sila, si Alfonso Ponce Enrile, at saka si Purita, ang pangalan si Mario. I hope na I still remember yun, Mario. Lumaban sa gera, pero parang yung sinasakyang submarino, lumubog. Ay, gano'n. So, namatay. Namatay. So, tapos, after the war, si Juan Ponce Enrile, hinanap na niya yung kanyang totoong ama. Totoong ama. Kasi nababalitaan na niya Oo, na oo. abogado de Oo, Campanilla. oo. So, finally, na-locate na doon sa law office. Oo, tapos- sabi ni parang, agad to, kilalang kilala. Oo. Parang- Tinanggap naman agad siya ng kanyang ama, di ba? At nung kanyang stepmother, nanay ni Armida, Oo, tsaka sila oo. Armida. Kasi Sila Armida, oo. pinatira siya sa Correct. Malabon. Doon siya Oo. tinira. Parang kumbaga siya naging replacement doon sa namatay na anak na lalaki. Kapatid na yung Mario. O kaya ang tawag, till the very end, tawag talaga, ang laki ng utang na loob ni Juan Ponce Enrile sa nanay ni Armida. Oo. Ang tawag niyo si Mama Purita. Oo. Kasi talagang hindi siya tinuring na iba. Ang galing naman. Okay, Yun. oo. So, ayun. So, eventually, naging sumikat na rin siya. Tapos Oo. nakilala niya. Tapos nag-abogado na siya sa UP. Abogado na, basta't maging siyang lawyer. Tapos, nakilala niya si Cristina Castañer Yes, ang mistisa. na the darling of the St. Paul stage. Oo. Kumakanta. Kasi Oo. kumakanta rin Pero siya. musician din siya eh. Sige, Oo. hindi niya ako natugtugan, so hindi ko alam. Baka ikaw natugtugan Oo, ka. narinig ko siyang tumugtog. Oo. Oo. So- Kasi nagpupunta ako kay Katrina sa bahay. Sige, nila ikaw na to ngayon. Okay, sa ikaw na. Dasma. Okay. Ngayon, ang isa sa mga therapy ng nanay niya, piano. Ang balita ko, parang yung may problema, the usual sakit ng mga matatanda. So, yun ang kwento. Para doon sa sakit niya, yun ang therapy. And the last time I saw the senator ba ba ang tawag dati sa kanya? Napakarami yung titles. Daming titles eh. Oo. Anyway, was during the birthday of Katrina sa Dasmariñas. Matan pa siya, nandun siya. Nandun siya sa isang tabi, tapos ngayon, then, pero after a while, umakyat na siya doon. Yung dumating ka? Inantay lang niya ako. Okay, sorry na rin dyan. Sige, nandito na yung catering. Okay na ako. Tapos, ayun. Tapos, nakita ko naman siya, malakas pa siya noon. At saka mukhang lucid na lucid siya noon. Parang, ang dami niya mga kinakausap pa eh. Okay. Oo. Kinausap ka niya? Hindi nga eh, kasi nakalimutan yung pangalan ko. Charot, hindi. Hindi, kasi naman dami ng tao doon. Paano makakausap Teka, yun? ba't ka nga ba nandun? Invited. As in, guest, yun na. Ni Okay. Katrina, you know. Ikaw na. Oo. Sa Daso Bato, no? Mabait sila Katrina sa akin. Diyos ko, kung makapagdala dito ng Delimundo, ganun na lang. Oh my God, ang bigat-bigat iuwi. Pero, Pinipick up mo doon sa bahay na sa Dasma? pagka hindi, kunwari no, pagpunta ko doon, pag uwi ko, may mga pakimkim. Okay. Yes. Tapos pagka Christmas, nagpapadala dito. Ito ba yung malaking ano? Ay, oo, red yung na talagang, ano? oo, yung Okay. isang lata talaga yon. Okay. Tapos saka during the COVID, the pandemic, nagpapadala sila. Pero si Cristina, tanggap na niya na palikero si Oo. Johnny Enrile. Aha. Oo, kasi di ba, nag-aaway sila. Alam mo yung fly swatter, yung paano Ganon? ng langaw? Oo. Hinahampas niya ng sapet si Johnny Ponce Enrile ng fly swatter. Oo. Yun ang ano niya. Talaga? Oo. Paano mo nalaman yan? Nagtrabaho ko sa kanila eh. Ay, Nag, driver? Butler? lahat. Basta, nag-undercover ako doon. Ay, sabi ko ng haba. Pagkatapos, actually, ang totoo, hiniwalayan na yan ni Cristina. oo. Hiniwalayan kasi hindi na niya matake. Lahat maraming chicks. Oo. Pero somehow, nagbalikan kasi, di ba, Katolika
sirada si Cristina. Kasi di ba, meron pa siyang sa Vatican. Oh, yes. Di ba? Alam ko naging Papal siya doon. awardee. Papal awardee Yun. siya. Tapos, Pero hindi ba siya naging ambassador to the Vatican? parang ganon. Naging Oo. ganon ang alam ko sa kanya. Yeah. So, nakapag pa sila noon, yung big deal pa yung kanilang 40th ba, Ruby? Oo, Ruby. Oh, yung Ruby. By Ben Farales yun eh. Yun. Mas mahal nila si Ben kaysa sa'yo. Kasi naman matanda si Ben sa akin. Talaga, hindi yan ang sabi niya. Hindi So, siyempre, anak sila, siyempre, mas prominente. Oo. Si Jack yung isa, tapos siyempre si Katrina. Na actually nag-artista. Si Katrina. Nag-artista, pero parang isang movie lang, umuwi na siya. Kasi di ba, auntie niya si Armida. Oo nga, oo. So, tapos, parang ginawa, mayroon siyang eksena na ikot-ikot-ikot lang siyang ganun. Ang tagal-tagal na set up. So, umuwi siya. So, galit na galit si Armida sa kanya kasi akala niya tapos na. Eh, di ba, ikaw, nag-showbiz ka, di ba, lumalabas ka rin sa mga, alam mo naman ang hintayan. Yes, oo. So, akala niya tapos na umuwi. Oo. So, tapos, syempre, nandun yung Kasi rich kid eh. Oo, yung Alfie Anido. Doon ba nag-umpisa yung event, ang affair na yun? Hindi. Parang nagkakilala sa Oo. Dahil naghahang around si Katrina sa movie. Not necessarily. Kasi parang, di ba, yung mga mayayaman, di ba, isang circle lang ang iniikupan Oo, yan. of course. So, yung ganon, Oo. na ikaw lang ang nakaka-penetrate. Oo. So, ano alam mo dun? Ayoko maghaka-haka tungkol sa Haka-haka lang naman. Haka-haka tungkol doon sa pangyayari na yon. Oo. Siguro, they love each other. Siyempre, mga maiinit ang ulo ng mga yan, pero parang namang, hindi naman ako maniwala to extent of killing somebody para doon sa galit. Ako din hindi. Para sa galit lamang. Oo. Basta't alam ko, sa Antipolo, sa birthday celebration, hinatid pa ni Alfie si Katrina sa bahay. Oo. Tapos, biglang all of a sudden, pagtawag niya, nangyari na yung hindi dapat mangyari. Yun na nga, pero si Katrina is out of the picture. Well, kasi parang layo Antipolo to Dasma, di ba? Oo. Okay. Yung kwento ka naman, totoo, ikaw naman ang nakakaakyat, di ba? Parang ikaw ay parang kang akyat bahay na nakakapunta sa bahay nila. Social climber. Social climber. Di ba akyat bahay tawag doon? Social climber, mas maganda. Okay. So tapos, nalingat lang si Cristina Ponce Enrile, kulang na yung yadro niya. Join. So tapos, pero bahay nila, puno-puno ng halaman. Ganda-ganda. Halaman lang? Lalaki ng garden nila. Oo. Kasi mga di man meron kasi ang bahay nila, ang alam ko, may sariling bahay si Cristina, tapos dito si... May chapel pa nga sila, di ba? Oo, tapos malaking compound yun. Bukod yung bahay ni Katrina, tapos si Mrs. Enrile, iba pa rin ang kay Senator. Okay. So, naging customer mo ba si client, yung mga Enrile? And then si Katrina lang. Si Katrina lang. So, si Juan Ponce Enrile, hindi mo naigawa ng barong? Hindi ko nagawa ng barong. Pero nakita ko na siya noong during the martial law at saka during the time of Marcos kasi kita ko siya personally, physically, kita ko siya, gwapong-gwapo ako dyan. Kasi I remember na I did the fashion show in Malacanang, syempre siya nandun ng defense. So, very prominent siya doon. So, kasi crush ko siya noon eh. So talaga tinitigan ko. Ang gwapo talaga. Kita mo yung pagka-Pilipino mestizo niya. Minister of Defense siya noon, di ba? Nagkausap ba kayo? Yung mga from a distance, yung, hi, hello sir, how are you po? Mga ganun lang. Pero wala naman kami napag-usapan na kasi hindi ko naman natahian siya ng damit eh. Okay. Kung sakasakali siyang, tinahian mo siya ng damit, ano sana ang damit anong itatahi mo para he is very good in barong. Okay. Ang ganda ng kanyang postura, ang ganda ng katawan niya, saka ang ganda ng tindig niya. Siya yung talagang ideal public official na
pagtatahian mo at pagmamalaki mo talaga na kung ikaw ay may libro na ginagawa tungkol sa mga sa fashion, isasama mo talaga siya doon. Nandun sa kanya yung hindi mo sasabihin na siya from the humble beginning, ha? Ang itsura niya. Talagang alam mo na parang anak talaga siya na pinalaki sa Forbes. Na mayaman tingnan, gwapo. Nasa kanya na katangian. Tsaka the most of all, alam mo naman ako, aking talagang gustong-gusto sa tao ay ang utak. Super talaga ang utak niya. Ang galing niyang mag-lawyering. My God, panalo ng panalo kanyang kaso. Yes. Okay. Oo. And with that, again, like what I said in the beginning, depende yan, kanya-kanya tayong sa politiko, kung nasang panig ka, you may be for or against, but then, Ako naman, hindi naman ako pumapanag tungkol kahit kanino kung kanino man. Pero nagbaw ako kay Ponce Enrile dahil kung hindi, had it not been of him and Ramos, wala tayong democracy. dahil nga doon sa EDSA. Sila ang namuno niyan. Okay. Kaya they should be given the proper accolades for that and papuri at dapat malaman ng tao na magandang nagawa ni Ponce Enrile para sa atin. Sa ating hindi makasarinlan yung demokrasya. Okay. Na ngayon, demokrasya kasi nasa ulan naman corruption. Okay. So, anyway, but again, you may be for or against ang mga ginawa ni Johnny Ponce Enrile. I mean, after all, yung martial law din naman. Yes. Tapos, may mga... Dahil during the martial siya ang taga-signature. Siya ang taga-sign kung sinong huhulihin. Okay. At, Pero, taga-enforce. Anyway, but again, the fact remains that he will again be part of Philippine history. Kapag gumawa ng, a generation from now, kapag nagsulat ng history about the Philippines, hindi pwedeng wala ang pangalan ng Juan Ponce Enrile. Totoo yan. Okay. At dyan po nagtatapos ang aming muling... pagchichismisan tungkol kay Juan Ponce Enrile. Marami pa nga tayong hindi nasabi. Marami pa ba? Oo. Wag Mayaman na. Yaan mo na. Alam na ng tao. Basta ako sasabihin ko. Until the next time, dito muli sa Time to Talk with Mama Rene Salud.